Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa pagkatapos nga siguro marinig ni Senadora Risa Hontiveros ang full speech at mahabang speech ni Pastor Apollo Kibuloy ho mga ka-action. Ito po sa isang press conference ay sinagot niya po ang mga isa sa mga maanghang na binitawan na salita ni Pastor Apollo Kibuloy sa nasabi niyang speech ho mga ka-action. Pero bago po natin puntahan at pakinggan ang naging press conference ni Senadora Hontiveros mga ka-action, may gusto lang po ako na kunting ipaliwanag ko lang po sa inyo at disclaimer lang po, hindi po ako magaling dito ha. Ito po ay based lang po sa aking nalalaman ho mga ka-action. So kagabi ho mga ka-action, natalakay nga po natin ang isang full speech ni Pastor Apollo Kibuloy na kung saan nga po may ginamit siya na isang kataga na paulit-ulit niya po itong sinasabi, ang salitang rendition ho mga ka-action. Sa kanyang paulit-ulit na kanyang sinasabi ang salitang rendition ay tila bang parang hindi gaano naintindihan ni Pastor Apollo Kibuloy ang salitang rendition ho mga ka-action. Ito po ang salitang rendition, hindi po ito uri ng pagpatay or assassination na gaya ng kanyang ikinakatakot ho mga ka-action. Ito po ang rendition mga ka-action. Ito po yung parang pag-surrender pag-surrender ng isang tao o pag-surrender ng dokumento or pag-surrender ng kagamitan sa isang state or federal kagaya nga po ng ginagawa ng US ngayon mga ka-action. Ito po ang pinaka most common na salita mga ka-action, yung kagaya ng extradition. Ano po ba itong extradition ho mga ka-action? Ito po ang extradition, ito po yung paghuli ng isang tao o pag-turn over ng isang tao na wanted sa isang bansa papunta sa isang bansa, diba? Yan lang po ang parang linawin lang ho natin kasi tila na nalilito si Pastor Apollo Kibuloy. Akala kasi niya yung rendition para na siyang papatayin, pero hindi po yan ang ibig sabihin ha. Uulitin ko po ha, itong rendition na to ay hindi uri ng pagpatay o assassination na gaya ng kanyang ikinakatakot. Ito po ay uri ng pag-surrender ng isang tao o bagay o kagamitan sa iba't ibang jurisdiction kagaya ng ginagawa ng federal ng US state ho mga ka-action, no? So hayaan muna natin to si Pastor Apollo Kibuloy, sa kanya po itong problema, kaya siya po ang mag-ayos nito, no? Kaya alam naman ho natin na haharap at haharap po ito mga ka-action, mga kakamping, kasi sabi niya nga tatayo na siya. Ibig sabihin siguro tatayo doon siya sa Kongreso at Senado. But anyway ho mga ka-action, so dumapo na po tayo dito kay Senator Risa Hontiveros ho mga ka-action, na kung saan may ilang sa mga reporter na katanungan regarding nga po sa mga patutsada ni Pastor Apollo Kibuloy dito kay Senadora Risa Hontiveros ho mga ka-action, no? So pakinggan po natin mga ka-action. Ito po. Hindi raw po siya magpapa-arrest. Siyempre, din mo kayo niya kayo na ilang beses na raw niya kayo sabi niya na pumunta na lang kayo sa Supreme Court pero ayaw. Ang mga victim survivors na ang unang naghabla sa kanya sa korte, merong pending case pa rin, dismissed man sa Davao ay on appeal sa Department of Justice. At korte hindi lang dito sa Pilipinas dahil sa US may investigasyon ongoing sa kanya sa seryoso rin krimen ng human trafficking, na ang isang side effect ay pinrelease ng US government ang kanyang assets at saka nilagay siya sa wanted list ng FBI. So, pwede niyang asahan na kapag mas maraming victim survivors ay naghain ng kaso laban sa kanya, hindi ako, yung mga victim survivors ay posible kanya din mga dagdag na proseso pagkadaanan niya dito sa Pilipinas.
dahil dinedma niya yung dalawang investigasyon ng komite, ay nag-issue ang Senado ng subpoena laban sa kanya. Isi-serve po yan ng Senate Security. At binababalaan ko sila, no? Pag hindi sila magpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, aaresto ko siya. Ma'am, are you hopeful na bubuksan niya yung compound niya para ma-reserve sa kanya yung subpoena? Sabi niya, kanilang property yan. Kahit ang private property sa Republika ng Pilipinas ay obligado tumanggap ng komunikasyon mula sa gobyerno natin. And a subpoena is that kind of official. Okay. Ma'am, puntahan ko lang yung dun sa sinasabing, yung mga aligasyon ng pangumalis siya, sinasabi po niya na, syempre, no truth to it kasi daw single po siya, hindi siya nag-asawa, mayaman siya, kaya pinag-aagawan po siya ngayon. Mga babae. Hindi ko alam kung single siya, may mga nagsasabing may asawa siya. Pero mayaman siya, at least inamin niya yun. Paano naman hindi yayaman? Ang dami-daming mga tao, pati mga bata at menor de edad, ay pinalimos niya ng maraming taon. Napilit binibigyan ng goal o target ng kung ilang libo sa isang araw, 8,000 a day, 1,500 a month, labor months, batay sa testimonya ng mga victim survivors. At lahat iti-turn over sa kanya para sa kanyang maraming pamumuhay. Mansyon, eroplano, at iba pa. At yung pinag-aagawan siya, ang pinakamatinding testimonya na binibigay ng ating mga kababatihang victim survivors ay marami silang dumaan at malamang yung mga kabaro nila, kabaro natin na nasa poder pa na dumadaan pa rin sa sapilitang sexual relations. Na si krimen ang tawag dyan ay panggagahasa. Ang panggagahasa po ay walang consent ang biktima. Hindi po yan hinahabol nila siya. Yan ay pinilit sila, kinondisyon sila, inobliga sila makipagtali sa kanila. Ma'am, in a 36-minute audio, Apollo Kibuloy, one of his documents, may patong na yung niya $2 million, wala na siyang constitutional rights, wala na siyang liberty and freedom dahil sa mga pag-ibig na ginagawa. Ubod ng ganapang constitutional rights niya to the effect na iniimbestiga siya ng isang Senate committee dito, to the effect na inisyuhan siya ng warrant, inisyuhan siya ng subpoena. So, nasa kanya pa lahat ng mga kalayaan na magdesisyon. Pero syempre may obligasyon bilang isang mamamayan na may mga seryosong akusasyon laban sa kanya. As to yung may patong siya sa ulo, come on, sabi ko nga, wag na siyang magpa-victim pa. Ang mga biktima ay mga victim survivors, pati yung isang saksi namin na pagkatapos mag-testimonya dito ay kinasing ang kanyang lugar ng mga nakasakay sa motorsiklo. Kinailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang maging ligtas siya. Ang may hindi lang banta pero talagang tinutuhanan ang naranasan sa kanila. Yung mga binanggit ng mga victim survivors natin, na mga kasama nila dati na pinatay. Hindi nila masabi kung si Kibuloy ang pumatay o nagpapatay, pero pare-pareho modus operandi. Dalawang tama ng bala sa ulo. Yung si nanay, ang apelido ni nanay, isang tao nilang nanay, si Pasyol, yung isa pa, tatlo po ang pinangalanan. Dito lamang na pangalawang hearing. Ma'am, last one, my part na lahat. Ma'am, may sinasabi si Kibuloy na inaalay na niya yung buhay niya sa bansang Pilipinas. Siya na lang daw po ang mabubuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaan. Pwede he's offering himself to lead the country. Bago siya mamuno o tumakbong mamuno, magpakita muna siya sa Senate hearing. Yun ang unang obligasyon bilang mamamayan na kanyang tubayin. Inaalay niya sa sarili niya. Sana yung ganyang kalayaang pinahalaga niya sa sarili niya, may
respeto niya sa mga babaeng biniktima niya na walang kalayaan kung hindi. At walang kalayaang tumanggi na sila'y gahasay. Ano lang, anong Sorry, medyo marami ako. bakit yung admission niya, nagsusulisit talaga sila, pero this is for the poor. Valid excuse po tayo. Yung pagsosolicit po ay pinag-usapan both ng mga national government agencies at yung departamento may kinalaman sa ating mga local government units na pagpapalimos sa ibang tao at lalo na pagpapalimos sa mga menor de edad, pumapailalim yan sa mga krimen. To the point na pinag-usapan nila sino nga ang dapat pangunahin o solo managot para mapigilan itong nefarious practice na ito. Kung DILG ba, DSWD ba, o ating bang mga LGUs. At ayon sa ating mga victim survivors, yung sa kanilang pagpapalimos sa kanila, sa halip na makapag-aral sila, gaya ng pangako, attraction sa kanila, makapag-aral daw sa Jose Maria College, maging scholar daw, yung pagpapalimos sa kabila ng patatrabahuhin ng maghapon sa iba't ibang trabaho, tapos sa gabi, palilimusin. For the poor, may yumaman, at may guminhawa, hindi yung mga mahihirap dahil yung ating mga witnesses ay nanatiling mahirap at nananatiling mahirap. Pero may yumaman, at yan si Apollo. Ma'am, one point na lang, ano yung magiging scenario sa March 5 hearing? Kung dadating din siya, meron bang iba pang ihaharap din o witnesses laban sa kanya? Anong mangyayari? Although sabi niyo nga, iko-condemn siya at ipapamusto. Sa March 5, with or without hearing? Well, pag dumalo siya, talagang sa wakas, haharap na siya sa mga tanong ng komite at kailangan nilang sumagot. Kung meron kaming mag-vet na third batch of witnesses in time for March 5, I suppose magde-decision kami kung isasabay sila sa kanya, na palagay ko napaka-traumatic din sa kanila, or yung March 5 ay para lamang sa kanya. Pero in any case, nag-issue na ng subpoena ang Senado at ito ay isi-serve na kung sa ay obligado silang umarap. Ma'am, sakaling umabot sa punto na ipapakontempt na siya, ipapa-aresto, kung mahirapan ang kusaan na hanapin, hindi ba ng Senate ang tulong ng other law enforcement agencies like PNP and BI? Well, for one, pinag-usapan ng pangalawang hearing, sabi ng DILG, maaring hingi ng tulong ng PNP para sa pag-serve ng subpoena. Pero hindi sa warrant of arrest. And pag pati yung subpoena ay dinedma niya sa susunod na hakbang na pagpapa-contempt at pagpapa-aresto sa kanya, then the committee will also feel able to ask the assistance ng PNP. Ma'am, paano kung ngayon parang may admission lang that he is in hiding? So, paano pa siya? Parang ginajustify nga niya na hindi siya pwede umarap dahil dapat na nagtatanong siya. So, hintayin niyo pa rin yung hearing bago kayo yung action, bago mag-decide. Paninindigan ng komite yung subpoena, kahit nagtatago siya, isi-serve yung subpoena sa kanyang known address. Marireceive yan. So, ibig sabihin, makararating sa kanya. At by now, alam niya na sinasabina siya ng Senado. Ma'am, kasi claim nga po niya, nasa panganib siya, papayagan niyo ba kung mag-request siya halimbawa ng deposition or virtual ang kanyang attendance? Would you allow that? Magpakita muna siya ng kahandaang i-honor yung subpoena at humarap, mag-appear sa harap ng komite bago siya magsubok na humingi ng ganito o ganyang arrangement sa pagharap niya sa komite. And ma'am, you trust naman the Senate President na pipirma siya sa warrant, sa arrest order against the pastor? Pinirmahan ni SP yung subpoena at kung pati yun ay hindi i-honor at i-contempt ko siya, then magre-request ako ulit na i-aresto si Kiboloy at aasahan ko na pipirmahan ulit ni SP. Ma'am, all in the same day ba mangyayari? Pag pinari, actually, did you send a subpoena already? Sa kanya?
isi-serve any day now. Any day. Plus hindi siya umattend that day, arrest na ba agad o hindi pa? Pag hindi siya nag-appear sa March 5, aresto na ang susunod dahil ko-contempt ko siya. Pero the arrest will not happen on March 5. At least Not sure that that's humanly possible at may ilang mga prosesong dadaanan, pati yung documentation for the signing of any necessary documents dito sa Senado. Pero, masaset in motion yung ganong proseso pag hindi nila in-honor yung subpoena. SPSI lang po siya. Ma'am, kayo pala, yung DNR, meron kayong standing order dito na alisin yung sa sitio kapihan ng mga tao. Pero parang nandun pa rin. Tapos, wala pa rin daw tulong, sabi ng mayor. Ano po yung pwedeng gawin ninyo sa committee? Pag-compel the DNR and other agencies to really act on your work? Nagpahayag ako na ang linaw-linaw ng findings ng komite. Kaya, nakapagtataka bakit at least isang department ang DNR ay apparently hindi pa ina-actionan yung mga rekomendasyong yun. At essential yung ganyang aksyon ng gobyerno dahil pinakita niyang investigasyon namin jointly of course with and led by the Senate Committee on Public Order dyan sa kina Senyor Avila at pati ito ngayon kay Apollo Kibuloy panantisismo ang dinidevelop sa isang di umanong religious organization, nagiging seedbed yan ng mga krimen laban mismo sa mga miyembro ng komunidad. So, hindi pwede hindi umaksyon ang gobyerno, kaya kailangan. Regarding that, yung nangyari po kasi sa kaso nila Senior Aguila. Nakipagtulungan, malaking bahagi yung LGU and then yung mga pang government agencies na PNP, DNR. Pero dito sa kaso ng Pastor Kibuloy, ibang ibahin. Do you expect them sana ganito rin yung ipakitang pagkipagtulungan ng ibang ahensya ng gobyerno sa Senate? Well, siguro sa bawat resolution at bawat investigasyon, iba't ibang iba't ibang degree or quality ng pag-engage o pagsuporta ng iba't ibang national government agencies o LGUs for that matter. Pero hindi ako nadi-disappoint sa degree ng pag-engage ng mga government agencies dito sa ongoing investigation namin alang-alang sa mga victim survivors ni Apollo Kibuloy. Dahil hanggang sa second hearing at inaasahan ko sa mga susunod na pagdinig, talagang pinapasukan nila yung mga tanong at nagbibigay sila ng kanilang mga either inputs or even commitment o support. So, hindi ako nadi-disappoint. May attempt pa ba ulit na magtanim ng testigo after yung Question. Wala pa akong narinig ulit sa aking legis na may ganon. So, sana na namalaya nila na, nanguhuli pala kung may attempts na magtanim ng false witnesses at i-discarry ang investigasyon ng Congress. comparing yung two, yung sa SPSI, na-question yung DNR contract. What about kay Pastor Kibuloy regarding dun sa Glory Mountain na ang sinasabi before was a protected area? Bakit napunta sa kanya yung ganun kalaki na? Well, that would be a valid issue kung may mag-raise ng issue yan sa aming pagpili. Pero so far, wala pang nag-raise ng issue yan. So, puno rin ng plato sa ngayon ng komite pag tingin lamang simula dun sa mga kaso ng pagpapalimos, yung withholding of education, lalo na yung rape at iba pang forma ng sexual abuse at iba pa. We may take up other issues kung may nag-raise noon sa hearings. Ma'am, sa topic naman po ng divorce, sa Kamara daw po nasa floor na, sa Senado daw po, ano na po status ng divorce bill na? So napapirmahan ko na months ago yung committee report ng Senate Committee on Women tungkol sa dissolution of marriage bill.
at sponsor ba ba? Sponsor ba ba? Sponsor ba ba? Hindi ko na maalala. Ilang buwan na. Pero hindi pa siya scheduled for plenary interpellation and debate. Sa panahon ngayon, umaasa ako na tulad ng maraming importanteng bills na antala dahil sa malaki at matinding kaguluhan tungkol sa Chacha, ay maidinig na rin, no? Alang-alang sa pagtugon ng Senado sa iba't ibang sitwasyon na kinaroroonan ng ating mga kababayan na nakakaranas ng mga kalunos-lunos, no? Na sitwasyon na hindi tama sa kasal, hindi tama sa pamilya, tulad ng pandadahas, iba't ibang forma ng karahasan, kapabayaan. Kumbaga, hindi yan yung ninanais natin lahat sa usapin ng marriage at family life. Ang singit ko na lang, kasi ngayon tumataas uli yung pogo-related incidents dito sa Senate, nakapending pa rin yung hindi mailagyan sa plenaryo, tama ba? Yung pogo report. Ano na, signed na. Opo, signed na yung committee report ng Committee on Ways and Means ba? Oo, Chair Vincent Sherwin. Opo. Nakakuha siya sa amin ang sapat na bilang ng mga dagdag. So, kahit may konting pagbabago sa sitwasyon iyon, tingin ko, batay sa interpretasyon ko sa Senate rules, ay pwede namang schedule na ng for plenary interpellation and debate also. Dahil nung panahong sponsor yon ay more than enough yung mga firma ng mga committee members. Although, okupado kayo ng iba't ibang issue. Yun na nga lalo na yung Chacha. Oo, i-prioritize man lang, given the seriousness ng problema na dinadala ng For sure, dapat isa yan sa i-prioritize. Actually, dumadami ang mga Senate Committee na nag-imbestiga dyan. Simula sa Committee on Labor noon, tapos 3 taon ang Committee on Women, going on 4 years na pala. Tapos yung Committee on Ways and Means, ang daming nakita mga violations sa iba't ibang batas natin. Kasama na sa usapin ng pogo-related prostitution, yung illegal recruitment and detention, yung matagal na issue ng Pastilla scam, hanggang itong muli, human trafficking and crypto scamming sa loob itong mga pogo na ito. So, definitely hinog na ito for plenary interpellation. Then, I'm positive na there's an apparent inaction on the part of the executive. Kasi Senator Min told us last year pa yata, binabanggit niya, binigyan niya ng kopya yung palasyo ng kanyang committee, hoping na mabasa yung recommendation. Of course, passing ang inaction ng executive. Ang isang sinasabi namin sa mga resolution namin in aid of legislation, pero pwede rin siyang parang policy advice or input kahit sa executive. Lalo na ito ay usapin din ng ekonomiya. And so, kung ako puzzled, so mas nakakatawag pansin, di ba, na isang kolego sa majority ay puzzled din. Sa divorce bill, malaki pa ang chance na makalusot ito ngayong Congress ito kasi lagi po siyang napabayad pero hindi naman po nakakalusot. I really hope na mabigyan talaga ito ng fair hearing dito sa Senado. Kapag makaraos na tayo dito sa hindi kinakailangan at nakapangahahati, halos negatibo na idudulot sa amin at hindi kailangan usapin ng Chacha. Sana maka-get back on track ang Senado, ang buong Kongreso sa ganitong mga importante issue. Kabisado niyo ba yung sa inyo ma'am, yung version niyo sa Senate saka sa House, ano? Difference? Hindi ko pa nakita yung kung third reading version na sa House at naibukala sa aming committee report version dito. Pero we will have time to do that as for any other bill kapag makabalik na sa mga legislative agenda talaga ng Senado.
na, yun na nga, na throw off the track lamang itong Chacha. Ma'am, para sa mga kababaihan, mas mahalaga ba talaga yung may divorce law na tayo? Kung para ngayon meron tayong mga ways, may annulment tayo, mas okay ba yung meron po tayo? May ibang proseso kasi at may ibang grounds yung annulment at yung iba pang paraan ngayon for troubled or especially mga irredeemably troubled or unsavable na marriages. So, may value added sana dito sa dissolution of marriage bill. At bakit? Dahil gusto natin na yung ideal ng marriage, yung ideal ng family life ay maranasan talaga at mairespeto na sa bawat tao sa ganyang isa sa pinaka-importanting relasyon natin sa buhay, may dignidad at may respeto. Ma'am, last na lang sa end ko. Doon sa bill ninyo, ano yung grounds para magkaroon ng divorce na magkasama? So, tama yung naalala ko, tagal ba kasi na. So, yung grounds din for legal separation and annulment, pero meron din actual separation for a certain number of years. I can get back to you on the details, various forms ng karahasan, and basically no fault na dissolution of marriage. Pero last na, may target approval ka na yung timeline within the year, kaya ba? Kasi kung linya pa sa plenary. Hindi ko alam kung kaya within the year, but I hope na within this Congress, mabigyan ng fair hearing ng Senado. Ma'am, sorry. So nakakuha kayo ng ilang votes para maibaba niyo sa plenary? Nakakuha ng enough signatures Ay, signatures. para mailabas yung committee report. Would you remember ilang signatures? Balikan ko na lang ngayon. Pero kung nakita ko kasi yung may committee report na sign, pero hindi pa siya reported out. Hindi pa. Then kahapon po may binabanggit si Presidente, Gary May created na the Senate should take the lead on that effort. Do you think that would have a persuasive effect dun sa mga may sa House na inaatake yung mga senador tungkol sa stand niyo about PI and the economic sanctions? Hindi ko alam kung anong magkaka-persuasive effect sa mga counterparts namin sa House, pero matagal na nag-take the lead yung ibang mga colleagues ko sa majority dito sa Senado, yung sa final nilang resolution ng both houses number 6. Yung sinimulang pagdinig sa RTH 6 na dalawa na or tatlo na pala, including one in the regions, at magpapatuloy po yun. Stay niyo po. Yung mga kalyado ni Presidente should listen to the President kasi ilang beses niya na yung sinabi parang pangalawa or pangatlo. Then may sinasabi din po na gano'n CSP na napagkasulo na ng dalawang House leaders na yung RBH 6 talaga yung ipapasa. Well, since hindi ako kaalyado ni Presidente, hindi rin ako magpapayag sa mga kaalyado niya. Pero I guess that's a common expectation natin mga mamamayan. Ma'am, statement na lang doon sa support din ng HOR since na pataw na rin sila ng subpoena kay Kibuloy. Sorry, sir? Yung? Statement na lang po about dun sa support ng HOR since nagpataw na rin sila ng subpoena kay Kibuloy. Ang house ng subpoena kay Kibuloy? Yes, ma'am. March 12 po. Statement ko tungkol na ano? Opo. May sarili namang pagtrabaho ang house kaysa sa amin dito sa Senado. So, I observed na nag-issue na rin sila ng subpoena kay Kibuloy. Pero what I can say is, masaya ako na ang Senado pinanindigan yung powers namin na mag-imbita at mag-compel ng attendance ng mga witnesses, lalo na importante witnesses sa aming mga investigation. Thank you. Okay, maraming Happy birthday! Many signatures. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang lahat ng statement sa sagot ni Senadora Risa Hontiveros regarding sa mga patutsada o mga maanghang na salita ni Pastor Apollo Kibuloy ho mga ka-action. So doon pa lang sa sagot ni
Parang grabe talaga ito si Senadora Risa Hontiveros. Nakakita talaga ng katapat ito si Pastor Apollo Kibuloy. Sa tanong ng isang reporter kung ano ang masasabi ni Senator Risa Hontiveros sa sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na siya na ang mamuno ng bansa, sus, napakasimple. Grabe ang sagot agad ni Senadora Risa. Narinig niyo po yun, mga ka-action. Harapin niya muna ang Senate hearing at Kongreso bago siya mamuno ng isang bansa. At di ba naman kahapon, di ba mga ka-action, may isa din tong pahayag si Senator Risa Hontiveros na kung saan nga ho, wag siyang pabiktim, no, mga ka-action. Wag piling pabiktim. Humarap ka sa susunod na hearing dahil kung hindi, ipapa-aresto kita. Di ba? Ganon si Senadora Risa Hontiveros, matapang, at nakahanap ng katapat ito si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi siguro lubos akalain ni Pastor na ito si Senadora Risa Hontiveros ang magiging sakit ng kanyang ulo. Diba? But anyway, yan lang muna ang latest update natin, mga ka-action. Gin-share ko lang ho sa inyo para alam ko naman siguro hindi kayo nakapag-follow sa page ni Senadora Risa Hontiveros. Yan, makipollow naman po ng kanyang page, ha. Risa Hontiveros lang po, ha. At ang kanyang pinaka talagang ma-sure nyo na siya talaga yon, yung may chick ang bilog. Siya po yun, Senadora Risa Hontiveros, at ang lahat ng post ay mukha niya or mga video niya or mga press conference niya. Para hindi ho kayo mabudol, ha. Hanapin nyo po Senadora Risa Hontiveros, tapos may chick ang dulo, ang bilog, yun, sa kanya yun. Legit po yun, mga ka-action. Okay? So yun lang muna ang latest update natin, mga ka-action, mga kakamping. No, maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.